Praise be to our God for truly has been with us this morning to gather for Him and to listen to His Word, listen to His message for each of us this morning. Now for the month of June, our emphasis is about fellowship, about being together, coming together in His name as a church, as a family, as a congregation. And hopefully this morning we will understand deeper what fellowship really means bilang tayo po ang mga anak ng Panginoon. Okay? Medyo hinaan po natin siguro ang ating microphone. Fellowship in Christ. And our text is found in the book of Acts chapter 2, verse 41 hanggang 47. And this passage talks about the early church, the early believers, when they received the Lord Jesus Christ in their lives. And it says they devoted themselves to the apostles' teachings, to the breaking of bread, to fellowship, and to prayer. So yan po yung mga bagay na kanilang ikanga ay pinanatilihan, at isa po dyan yung fellowship o yung pagsasama-sama bilang magkakapatid. Now there are many who have been familiar or become familiar with this word. The word fellowship in the Greek language is the word koinonia. Koinonia. And the most common thing people say is that it means fellowship. At ito po yung isang salita, ika nga, na dapat maunawaan po natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan. Hindi lamang po ito basta pagsasama-sama. This is more than just being together or being in one place. Ika nga, physically with one another. Now there is a story about orphans or babies in Romania. Now these babies suffer from a medical condition that they lack contact with people. Dahil sa napakarami po ng mga batang iniiwan lang sa lansangan at sila nga ay inaalagaan dito po sa institusyon na ito. But people to take care of these babies are not enough. So ang nangyayari yung po mga babies o yung mga bata, lagi lang sila nasa crib. Kukunin lang sila pagka pakakainin na. And they always wear diapers kahit na more than 2 years old na sila. So, ganun po ang kalalagayan nitong mga babies na ito. At most of them ay hindi na po lumaki. Kundi sila po ay nagkasakit at sila ay namatay. At ang talagang dahilan po ay hindi dahil sa hindi sila napapakain o ano pa man, kundi dahil kulang sila sa touch. Kulang sila doon sa pag-aalaga ng magulang na talagang laging hinahawakan, kinakarga, niyayakap. So ganun pala ang mga bata, ganun pala ang mga babies, and they end up in semi-catatonic states and often die from, again, a lack of human contact. At ang kondisyon daw po na ito ay tinatawag na failure to thrive syndrome. So they fail to thrive because of lack of human contact. At maaari din po itong mangyari sa atin. We need to understand that failure to thrive syndrome can also happen in our spiritual lives. But it can be avoided and can be cured, but prevention doesn't happen by itself. Kailangan po na talagang tayo ay kumilos. Kailangan po tayo magsama-samang palagi sa ating Panginoon, sama-samang palagi sa pangalan ng ating Diyos. Now, the key to avoiding this spiritual disease is again through fellowship. The fellowship is much more than what we think it is. We can see it in today's passage. It is the prescription again against failure to thrive syndrome. So before we move on, let us all come to the presence of our God and ask for His guidance. Let's pray. Most gracious Heavenly Father, we come before you and we praise you, God. We glorify you and we thank you, Lord, for giving us another opportunity to hear your message, for us, God, to listen to your word, God.
Lord, just speak to us. Open our hearts and our minds to God that we may understand what you want to tell us, what you want to God to express to us this morning. Lord, be with yours truly. Anoint me, O God, with your wisdom. Anoint me with your power, O Lord, that I may declare your message to God with clarity, that I may declare your message with power, that I may declare, O God, your message with the power of God to persuade your people to really apply it to God in their lives. And Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala natin ito, pinagpapasalamat sa matamis na kapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen. Okay? So, too often, ito raw pong fellowship is taken for granted by a lot of Christians, a lot of believers. At basta alam lang nila, ma-attend sila every Sunday, nakikisama sa mga kapatid, nakikihalubilo, but they don't understand deeper than that, ika nga. And sadly, we too often think of fellowship as what? Potluck lunch and eating ice cream. Parang magkainan lang, merienda, that is fellowship. But let us have a deeper understanding of what fellowship is. But this is what God wants to happen in our lives. For our main statement, our proposition says there, be a way for experiencing true fellowship. Tayo raw po'y maging daan upang ang Iglesia ng Panginoon ay makaranas ng tunay na pagkakapatiran. Pagkakapatiran na pagsasama-sama bilang magkakapatid. Again, let's look at the deeper meaning of fellowship. In verse 42, we can see here, binabagi nga po rito na ang mga magkakapatid, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Sila nga po ay nagsasama-sama, nananatili sa mga aral ng Panginoon na ipinahayag ng mga apostol. The fellowship here again is from the Greek word koinonos, which is where we get koinonia, and it means to be a sharer, a companion, one who is a partaker, a participant in communion. So when we say companion, partaker, participant, ibig sabihin po niyan, you're not just there sitting, you're not just there listening, passive, ika nga, in everything, but you are contributing something. Diba? You are participating. Ang sabi po niyan, participant. Ika nga, na yung buhay mo ay talagang ibinabahagi mo sa iyong mga kapatid. Sa iyong mga kasama, ika nga, sa pananampalataya. You don't isolate yourself, you don't just keep quiet all the time, pero kailangan ikaw po ay makihalubilo, ikaw ay makipagkilalanan, ika nga, sa mga kapatid, sa kapwa mo, mananampalataya sa Panginoon. Sharing, sabi niya, sharer. So you share your life, you share your struggles, you share your joys. Ano man pong nangyayari sa buhay natin, we share it with our brethren. We share it with one another. And just like what the Bible says, we carry each other's burdens. Naman po yung ating kahirapan, bilang tayo po nagsasama-sama, bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo ay nagdadalahan ng pasanin ng isa't isa. And maybe we can answer the question of what is fellowship if we know what it might look like in our lives, or what we might experience as a result. Look at ourselves, examine ourselves, how am I really experiencing fellowship in the church? Paano nga ba ako nakakaranas? Paano ko ipinararanas ang pakikipagkapatiran sa aking mga kapatid sa pananampalataya? At tayo po ang makakasagot niyan. Again, kung lagi nga po tayong nag-iisa lang sa isang sulok, at ayaw po natin makipagkahalubilo, ayaw natin makipag-usap, ayaw po natin ibahagi ang ating sarili, ang ating buhay, at magpalakas sa isa't isa, magpalakasan sa isa't isa, then we are not experiencing true fellowship. Now, what should we experience when there is true fellowship? So, verse 43, ang sabi diyan, everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. Sabi, they have this continued feeling of awe. At talagang naandun yung kanila pong
pagkamangha sa anumang pong nangyayari sa kanilang kapulungan, sa kanilang kongregasyon, sa kanilang pagsasama-sama. Ika nga, at I believe if we are there, if we have been fortunate to live during that time, the early Christians, na talagang mamamangha po tayo. They were actually experiencing what? Signs and wonders, miracles through the apostles. And I believe these signs and wonders and miracles in our lives, in our congregation, in our fellowship can also happen kung talagang naandun po ang ating pagpapahalaga, ika nga again, sa ating pagkakapatiran. We apply what true fellowship is sa ating pong pagsasama-sama bilang magkakapatid. At hindi po tayo ika nga ay nagsasawa, hindi po tayo napapagod, hindi po tayo naboboard, no? Whenever we are with our brothers and sisters. Na para bang gustong-gusto na po natin umuwi. Di ba? Alam po ganyan. Atin sila ng church. Pero parang wala silang ibang inahatay kundi yung triple amen. Amen, amen, amen. Dinuwian na. Pero nawa, hindi po ganyan ang ating maramdaman whenever we are here, whenever we are with our brethren, with our brothers and sisters. But instead, we feel that joy, that gladness. We feel that eagerness to share our lives with everyone. At pangatlo, what must we do to experience true fellowship? Ano naman daw po ang dapat natin gawin para nga maranasan po natin ito sa ating buhay, sa ating kongregasyon, sa ating pong pamilya bilang mga anak ng Diyos. Verses 44 to 45, sabi, and all those who had believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Kung titinan po natin ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano noong una, ay talagang ganun po sila ka-close, no? Ganun po ka-intact ang kanilang samahan. And they were even willing to sell what? Their possessions, their properties, and distribute it to anyone according to their need. At talagang doon po yung pagtutulungan nila, pagdadamayan nila. Kaya pantay-pantay po sila. Walang mahirap, walang mayaman, diba? Kundi natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa. That is what is written there. Yan po ang binabanggit yan. They were selling these things, their properties, and had all things in common. And sharing them with all as anyone might have need. Now we can see here familiar words. The words together, common, and sharing. So yan pong tatlong salita na yan, what describes their fellowship and what describes their experience being together. Sasama-sama po sila, meron silang had all things in common, and most especially, of course, their faith in the Lord Jesus Christ. That is, yun ang pinaka talagang nagbubuklod sa kanila, ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, kanilang pagkakilala sa Panginoon, and their goal and purpose to glorify Jesus Christ and also to proclaim Him, to declare His goodness and His salvation to the people around them. And again, they were sharing. Wala pong Kristiyano, walang mananampalataya na na madamot. Madamot. Ano ba? Parehas ba yung madamot at kuripot? Siguro, yung kuripot ay matipid. Pero yung madamot, yung pong hindi maganda. So, sila po'y handang tumulong, sila handang magbahagi, sila handang magbigay upang makaramay, makadamay sa kanila pong mga kapatid na nangangailangan. How does this verse mean that we must sell our possessions and come together and live in a community? Now that is, again, what they did, practice during those early times. A church can do that.
I believe until now, until today, a church can do that kung talagang mag-agree ang isa't isa. Di ba? Mag-agree ang bawat isa at talagang we sell everything, our possessions, and distribute as what anyone need. Ika nga, no? As the need arises, at lahat po ay natutugunan. And I believe God will bless us. God will bless the church even more dahil nandun yung ating pong tunay na pagmamahal, pagmamalasakit sa isa't isa. So it is hard to do, no? Sa panahon po natin ngayon, itong bagay nito. But it is not impossible. Pwede po yung mangyari kung talagang gugustuhin po ng isang kongregasyon ng mananampalataya. Now, the selling of possessions, binabanggit po rito, at again, was done by the early believers, at ito po ay nagpapakita lamang ng kanilang, again, ay pagmamalasakit at handang pagbibigay sa bawat sa pagtutulungan. Now, we have true fellowship when we demonstrate genuine caring for each other and meet each other's needs. Now, caring is just an emotion that says, I care for you, and fellowship means we must take action. So, binabanggit po sa atin dito na mangyayari lamang yung true fellowship when we demonstrate genuine caring for each other's needs. At yan din naman na binabanggit sa atin sa Aklat ng Juan. Binabanggit po yan, nakita mo iyong kapatid na mayroong pangangailangan, nagugutom, walang makain, walang maisuot. When you say to your brother or sister, go and be filled, no? O be filled. Pero hindi mo naman inabutan ng pagkain. So wala rin pakinabang ika nga, no? Para sa kanya, yung sinabi. At sabi nga rito, sabi nga sa talata po ngayon, huwag tayong umibig sa magitan ng salita lamang, kundi sa magitan ng gawa. At talagang lakipan po natin ng action. Ika nga, hindi po yung puro emosyon lang. Na naaawa tayo, nahahabot po tayo sa ating kapatid na may problema, na may pangangailangan, pero hindi naman po natin tinulungan. Now, if the body of Christ, or at least our cell groups, is experienced through fellowship, we must be of one mind. Tayo daw po ay magkaisa ng pag-iisip, tayo magkaisa nga po ng layunin. Verse 46, binabanggit po sa atin, day by day, continuing with one mind in the temple. Ganyan po ang ginagawa nila ng mga unang mananampalataya. Again, sabi diyan, day by day, sila po ay nagsasama-sama, sila ay nagkakaisa sa pagtungo sa bahay ng Panginoon at di po sila nagsasawa. Nakakalungkot po sa ngayon, minsan linggo na nga lang po atin, no? Sa pananampalataya, linggo na lang pupunta sa church, ay madalas pang naliliban, ika nga, madalas pang absent. Pero sila, yung pong mga unang mga mananampalataya, day by day, almost every day, they work together. Nagtitipon-tipon sila, nagsasama-sama sila, ika nga sa templo, upang magpuri, sumamba, magpasalamat sa Panginoon. And they have that one mind, they have that one goal, one purpose, that is to glorify and serve the Lord, serve their God. Now, being of one mind means that we maintain a singular focus to serve God and serve each other. And in reality, that means that we have no other motive to be here or to be with each other than to please God. So kaya daw po tayo narito nagsasama-sama is to please God. That is the only purpose, that is the only motive that we ought to have in our hearts and in our minds. Na mapasaya natin ang Panginoon, mabigyan lugod natin ang Panginoon by what? By being willing to serve Him and to serve each other. At talagang tayo po ay naglilikuran sa isa. Tayo po ay nagpapalakasan, ika nga, sa isa't isa. Nandun po ang focus natin at hindi po tayo ay nababaling sa kung ano-anong mga bagay. Now, there are a lot of things that Satan is doing, trying to put in our minds, in our hearts, that distracts us from that focus. Focus of serving the Lord and serving each other. Dahil nga we are too occupied with a lot of things na kailangan po natin gawin.
Now, we cannot totally eliminate those things. Kailangan naman po talaga nating gawin siya, yung mga bagay po na yan. Pero nawa, pagsikapan po natin na talagang when we come to the house of the Lord, especially on a Sunday, that we are really dedicating our time for Him. Ilaan po natin yung ating oras, ilaan natin yung ating panahon para sa Panginoon. There is actually a church. Meron po tayong dating miyembro ng church na ito that sadly wala na po sa atin. And that person was actually attracted to a church na yung kanila pong araw ng linggo, mula umaga hanggang hapon, ay nilalaan po nila sa Panginoon. At after ng service nila, they have visitation, they have Bible study, they have seminars and everything. At maghapon po sila doon talaga sa church. Binibigay nila yung kanilang buong linggo para sa Panginoon. Nakakatuwa, ito pong kapatid na ito because yun ang gusto niyang church na talagang busy for the Lord, especially on the Lord's Day, especially on Sunday. At nawa ay magkaroon po tayo ng ganoon ding pag-iisip, karoon din po tayo ng ganoong pag-uugali at talagang again, hindi po tayo naiinip, especially kung ang gagawin naman natin, pagligo, ay para sa Diyos. No? At hindi po tayo nag-hesitate na tumulong, mag-iisa, sumuporta sa mga bagay na dapat gawin para sa Panginoon, kundi iyan ay maging kagalakan po sa atin. Maging kagalakan po sa atin at tunay na atin pong pagsikapan iyan. Now, additionally, if we are living God-centered lives and want to experience true fellowship, we need to meet together in worship and more. Worship and more. So, not only worship, pagdating dito, ting araw ng linggo, natapos na ng service po natin, and that's it. But it must be something more than just the 2 hours we spend para sa ating pong worship service. Actually, more of fellowship happens after the worship service. Bagaman tayo po ay sama-samang umaawit sa Panginoon, sama-samang tumutugtog, nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos, but it is after the worship service that more of fellowship happens. Kasi doon tayo talagang nag-uusap, di ba? Doon tayo talagang nagkukwentuhan, doon natin lalo nakikilala ang isa't isa bilang magkakapatid, tayo nagsama-sama sa pagkain, nagtatawanan. So, yun po yung mga bagay na talagang nagbibuild ng ating relasyon sa isa't isa bilang mga mananampalataya. The early church in Jerusalem met in the courts of the temple. They met to worship, teach, and experience through fellowship. So, ayan po ang kanilang ginawa in order for them to experience through fellowship. Now, what can happen? Panghuli, what can happen when we do this? Kapag ito raw po ay ating ginawa at in-apply sa ating pong buhay. Verse 46 hanggang 47, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Sila nga po, again, nagsasama-sama, kumakain sama-sama na may kagalakan sa kanilang mga puso. With gladness and sincerity of heart. Na talagang totoo. Ang kanilang damdamin sa isa't isa. If they are smiling to one another, then they really mean it. Sa kanilang puso. Hindi po yung nakangiti sila. But yung kanilang puso ay nagagalit pa na. Di ba? At may sama na loob doon sa nginingitian. So, ang tawag po natin doon, ngiting aso. So, sabi diyan, sincerity of hearts. Andun yung kanilang katapatan, andun yung kanilang pagiging totoo sa isa't isa habang sila po ay nagsasama-sama sa Panginoon. They were praising God and having favor with all the people. So, because of what they're doing, they were creating something that attracts people. Talagang akit po nila yung mga tao sa kanilang paligid kapag nakikita yung kanilang napakagandang
samahan bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. They were having favor with all the people around them. Though they were also under severe persecution during those times, but the people na kanila pong nakakahalubilo sa araw-araw ay meron pong kakaibang nakikita sa kanila. That is why it says here, the last part, the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Marami po ang naliligtas, marami ang nakakakilala sa Panginoon because of what they were demonstrating in their lives as people of God, as one family, as a church, as believers of the Lord Jesus Christ. Now, how do we exercise this love and caring today? We see in the passage that it isn't just having meals together, but their hearts were in a particular condition. Again, they have sincerity and gladness in their hearts. And the fact that we're supposed to be of a glad heart when we are together, most people understand. Yan po ay nakikita at darama ng mga tao sa paligid po natin. And fellowship is what goes on while we were eating together. There is something about humans that makes us bond together better when we share meals. And that's why dito nga po sa ating church, we always have our lunch after po ng ating service because that is a time na pwede nga po tayong mag-usap, pwede po tayong makipagkwentuhan sa ating kapatid at talagang ma-develop po natin ang ating relationship with one another. At nawa, meron man po sa atin dito na talagang mahiyain pa rin hanggang ngayon at ayaw pong makihalubilo, ayaw makipag-usap sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Simulan na po natin yan mga kapatid na talagang karoon po tayo ng bonding, sa isa't isa. Just like a family na kapag walang oras sa isa't isa, ay unti-unti pong lumalamig yung pong relasyon sa isa't isa. Ganon din po sa atin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, kailangan din po natin ng time for bonding, at yung mga kalalakihan, ilang linggo na po kami nagbabanding. Banding sa kainan. Panay may niyahaga yung mga kababaihan para sa amin. Kahit ang ginawa lang naman namin ay mag-ocular inspection. Ocular inspection. Pero yan po ay daan para lalo pa pong, again, mabuild yung ating pong relationship with one another. And in John chapter 13, verse 35, we always hear this verse that if we truly love one another and have demonstrated that true kind of fellowship in our lives, then all men will know that we are truly God's disciples. We are truly disciples of our Lord Jesus Christ. And again, God or the Lord will add to our number day by day those who will be saved. And that is our goal. That is our purpose, for us to grow, for the church to grow, for the church to be more influential in this place. We don't just want to have a larger building, but of course, we want to have more people come to church. We want more people to come to know the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. And the effective Christian life is not meant to be lived alone. A Christian who lives a life away from other Christians will never mature and not persevere in the faith without fellowship. Wala raw pong Kristiyano na tinatawag na Lone Ranger. Hindi raw po tayo lalago, hindi tayo lalakas sa ating pananampalataya if we're always by ourselves. If we're always alone, we need each other. We need everyone in the church so that we will not experience and suffer from what those babies have suffered from, failure to thrive syndrome. Talagang pag lagi po tayo nag-iisa, yan po mangyayari sa atin. We will fail to thrive. Hindi po tayo lalaki, hindi tayo lalago, hindi po tayo lalakas
and we will not be able to build relationships with our brothers and sisters. Lastly, in order for us to experience true fellowship, we need to answer two questions. What are these questions? What do you expect out of this church? Ano ba yung inaasahan po natin that this church can minister to us? And the next one is, what should this church expect from you? So ano naman daw po yung aasahan ng Panginoon para sa iglesyang ito from you? Bilang miyembro o bilang bahagi ng iglesia ng Panginoon. So those are two things na dapat po natin pag-isipan, dapat po natin sa puso, at ano nga ba ang inaasahan po natin mula sa iglesia, mula sa Panginoon, ano naman ang dapat din po natin ibahagi, ano naman ang dapat din po natin ibigay para sa pagsulong at paglago ng iglesia ng Panginoon. So that therefore we can indeed build relationships. So the answer lies in what we have learned today, but the important thing is that we apply it and apply it now. Ayan po ay talagang pagsikapan po natin na ma-experience, no? And I believe all of us wants to experience true fellowship. We don't just want casual casual knowledge of each other. Hindi po natin talagang kilala ang isa't isa. Parang, ano bang tawag doon? Acquaintance lang. At wala pong deeper relationship. Pero ang nais ng Panginoon sa atin is not just knowing the person by name, but knowing the person by heart. Knowing the person, knowing each other as brothers and sisters, kung ano ang tunay na nararanasan ng isa't isa bilang magkakapatid. Bilang isang pamilya. Now, for us to start building relationships with one another, we need to first establish a relationship with the Lord Jesus Christ. So, talagang kailangan yung pong unahin natin, magkaroon tayo ng maayos at tiyak na ugnayan, relasyon sa ating Panginoong Jesus.